Hello, hello mga kabachingching! Tara, samahan nyo naman kaming i-review tong pagkain ng Wow Chow dito sa Hinton. At parehas ng putok-batok ang nabili namin ngayon, isang bulalo at isang crispy pata. Umorder na rin kami ng halo-halo para sa dessert. Bumili nga rin pala kami ng tinapay bago magsimula ang kainan. Dahil kahit saan nga magpuntahan na po talaga ay pagkaing Pinoy, kaya buti na lang meron ditong tindahan or restaurant ng pagkaing Pinoy ang ino-offer, plus meron silang bakery rin. So ayan nga ang Wow Chow Restaurant and Bakery. So 5 minutes away nga lang pala to mula sa tinitirhan namin dito sa hotel. Kaya hindi na rin kami nagdalawang isip na itry yung mga pagkain nila dito. Nung nakita ko nga kasi sa Facebook yung mga menu nila, talaga namang napapawaw na ako sa sarap. At dito nga'y malalaman natin kung wow chow ba talaga ang pagkain nila dito. At pagpasok pa nga lang mapipil mo na para kang nasa Pinas. Ang ganda ng ambience and then parang ang sarap-sarap ng mga tinapay. Kaya hindi nga rin kami nagdalawang isip na bumili ng ensaymada nila. At ito nga yung menu nila, budget friendly rin naman, kaya mapapa-order ka talaga. Dinner na nga pala yung kakainin namin ngayon. Parang gusto ko nang orderin lahat. Nakakatakam kasi talaga eh. Meron nga rin silang mga platter para siguro sa mga big groups pero hindi naman namin kaya. Kaya doon na lang tayo sa a la carte. Ayan nga't ang ating batching-chingin namimili rin ng kung anong kanyang kakainin. Akala mo naman ay talagang nakakabasa. Nagtuturo-turo pa. Ayan at umorder na nga rin kami kay Ate Ellen. Ang in-order nga namin ay bulalo at saka crispy pata. Ayan, nung sabi ko nga titignan ko muna yung mga tinapay nila, si Asiel hindi na rin makapirme sa upuan niya. Gusto na rin magpakuha, kaya iyan binaba na ng tatay at nakisilip na rin sa tinapay. At ay yung ensaymada nga ang nanalo sa aming mga paningin, kaya iyan ang aking kinuha. Excited na rin si Asiel na tikman yan. Ayan at habang inaantay nga namin ang order, sinayaan na muna namin siya na maglaro. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandiyan ang pagkain namin. Do you wanna sit down here now? Sit down, I'll give you more corn. Yeah, water. Oh, water. Ayan, itong mga oras nga na yan, ayaw munang umupo ni Asiel sa high chair niya. Siguro nabitin pa siya at gusto pa niyang maglaro. Kaya sabi ko kay kuya, ay sige na, ako na muna ang bahala at siya'y kumain na nga. Kasi ayaw kong sabay niyang pagtatantrums niya, kaya ayan, inunawa ko muna siya. Tapos nung medyo kalmado na siya, umupo naman na rin siya sa kanyang high chair. About the rice. Ayan at mabuti na nga lang nagustuhan ni Asiel itong corn sa bulalo. Natahimik na nga talaga siya at kumain na lang. Tapos ayan si tatay gustong gusto rin naman talaga ang crispy pata. Tapos maya maya nga ay sabi ko nga patikim naman ng crispy pata kasi ang lutong-lutong kapag kinakagat niya. Abay, crispy nga talaga at panalo sa panlasa. Ayan at nakita nga ako ni Asiel na nagbibideo sa sarili ko sa pagtikim. Mukhang nakigaya pa siya. Nagkiki-reaction video rin siya sa pagtikim niya ng corn niya. Ayan at nung matapos nga siyang kumain, nainip na siya kaya bumaba na ulit at nagtanaw-tanaw na sa mga tinapay. Talaga nga namang nagsisimula na siyang maglikot lalo nung naglalakad-lakad na. Ang dami na niyang gustong puntahan. Gusto nga rin talaga niyan lumabas kasi na nakikita niya maraming cars sa labas eh. At talaga namang ang ating batching-ching ay sobrang hilig talaga sa mga cars. At ayun nga, pati yung mga tinapay na display gustong galawin ng galawin, gusto yatang buksan at kainin. Siguro ay natatakam din siya kasi mukhang ang sasarap naman talaga lahat. Kung sana nga lang ay meron din ganitong bakery malapit sa lugar namin, pero yun nga wala kasi. Kaya medyo sabik din kami sa mga tinapay na ganyan. Ang presyo nga pala niyan ay nasa around $6 to $12 I believe, depende sa klase. At ayan, ipiplex ko nga lang kung gaano ka-aesthetic ang kanilang restaurant. Ang ganda-ganda at ang linis-linis ng tingnan nito. Tapos ayun, may batang nanggugulo sa dulo. Na yan nga, syempre hindi naman natin papalagpasin ang pagkakataon na makapaghalo-halo kahit medyo malamig na. Panalo nga rin to para sa amin kasi kakaiba yung mga ingredients niya. Ang sasarap at ang yayami. At yan nga ang isa sa mga halo-halong natikman namin na hindi naman tinipid sa kanyang lasa. At hitik na hitik pa sa kanyang mga sahog. At habang ako nga ay kumakain ng halo-halo at ayan naman si Asiel paket-akyat sa kung saan-saan, palakad-lakad at hindi mapakali.
eh. Nag-alternate na nga lang kami ni tatay sa pagtingin sa kanya kasi nga hindi na tumapakali, ayaw naman niya ng halo-halo syempre. Ganito rin ba yung mga babies nyo noon pagdating ng 1-year-old or 14 months? Nag-aakit-akit na kung saan-saan. I-comment nyo naman kung ganito nga rin ba ang mga babies nyo noon. Sobrang explorer na kasi talaga nila eh. Tapos ayan nga, nung bago umuwi, pinabalot na namin yung mga natira namin kasi medyo marami yung serving. Ayun, at kinabukasan nga sa mga sumunod na araw, nagpa-deliver na lang kami kasi nga ay medyo malamig na rin, tapos nagkasakit nga rin si Asiel. Para medyo na rin makapokus rin si tatay sa kanyang pagre-review. Panalo yung bangsilog, tapsilog, wonton, at saka yung palabok, pati na rin yung Spanish bread at saka yung suman, lahat. Pati yung chicken inasal, barbecue skewers at dinuguan, trinay din namin lahat yan. At sa 5 days nga namin na puro order, masasabi kong panalo talaga ang Wow Chow. Panalo sa sarap. At mabilis nga rin pala yung service nila ha. Tapos ayun nga, pagkatapos namin kumain, sabi ko dumaan naman kami ng grocery store. Kasi sa Walmart kahapon, wala naman ganong paninda. 8 minutes drive nga rin yun mula sa kinainan namin. Ibibili lang kasi sana namin si Asiel ng konting fruits niya para meron naman siyang makakain na snacks niya sa hotel. At ito nga ay first time ko namang papasok dito sa Prison Brothers. Hindi ko alam kung anong meron dito pero sabi namin i-try na nga namin. Dito daw kasi medyo maraming produce or mga fruits na mabibili. At ayan nga, ibubungad sa'yo ang mga pumpkins dahil pumpkin season na naman nga. Nakakatawa nga sa lugar na to, medyo malaki rin siya pero tahimik lang. Parang city na rin kasi marami rin silang mga bagay dito na wala sa amin. Sa amin kasi sobrang halos 1 or 2 grocery lang tapos hindi naman kompleto. Kaya madalas lumalabas pa talaga kami para mamili sa mga city. Maganda rin mag-dry dito sa lugar na to kasi hindi siya ganun ka-crowded. Siguro kaya rin kompleto sa town na to kasi 1 hour away na lang sila sa Jasper, which is talagang pasyalan at ang ganda-ganda ng mga activities. Ayun, at binili nga namin ng banana si Asiel kasi talaga namang paborito ni Asiel ang banana bukod sa watermelon. At ayan nga ang magiging snack si Asiel for 3 days. Ayun, at nakabalik na nga kami sa aming hotel. Bet na bet talaga ni Asiel yung laruan niya na yan. Sinasayaw niya talaga. At marami nga talaga kaming binaon na laruan niya para hindi naman siya mainip dito sa hotel. So paano? Yun lang muna for today's video. Salamat sa panonood mga kabaching-ching. Okay, bye!